ang nakaraan sa aking buhay. Madali lang sabihin pero mahirap gawin. Masakit isipin na sarili ko lang ang kakampi ko. Sabi nila ang swerte ko kasi ako lang nag-iisang babae sa aming magkapatid. Panganay, syempre, sa akin lahat ang utos dito, utos doon. Tapos sabihin ng mga pinsan ko na wala akong ginagawa sa amin. Napapalo rin ako pag matagal matapos ang ipinagawa nila sa akin. Kaya ayon, binubuli nila ako sa school. Saan ba ako magsumbong? Wala namang maniniwala sa akin. Marami sila tapos ako lang mag-isa. Alam niyo, mas pipiliin ko na lang na nasa tabi lang ako kaysa masaktan ako. Kahit mga magulang ko nga sinabihan ako ng masakit na salita. Paglasing ang tatay ko, paulit-ulit niyang sinusumbat. Na mas mabuti pang pinatay ka na lang noong bata ka pa. At sana pinakagat na kita sa mga langgam. Yan ang paulit-ulit niyang sinasabi. Konting pagkakamali lang, bugbog agad. Kahit marami ng pasa sa katawan, hindi pa rin yan titigil. Pero ang bunso, kahit mabigat pa ang kasalanan, paluin lang yan ng mahina. Kahit kasalanan pa ng bunso, mapalo at mabugbog pa rin kami. Hindi ko makalimutan yun. Masakit pa rin sa dibdib. Nag-try naman ako, pero marami pa kasing trauma ang aming naranasan sa loob ng bahay. May magagawa ba ang nanay ko? Wala, kasi sinabihan kami na papatayin niya kaming lahat. Kapag lasing ang tatay ko, pupunta kami kahit saang bahay na pwede kaming matulog. Kadalasan sa parents ng nanay ko. Minsan pagsasabihan ko yan na hiwalayan mo na yan. Pero ayaw niya kasi pinagbantaan niya na papatayin niya ang buong angkan ng nanay ko kung gawin niya yun. Hindi niya magawa, kaya pag umalis yan sa bahay, lasing na yan pag uwi. Tapos, paulit-ulit lang ang mangyayari. May isang pangyayari na may exam kami sa school. Kailangan kong aralin baka hindi ako makapasa. Pero yes, hindi ako nakapag-aral sa gabing yun. Kasi, yan na naman, may naghurimentado na naman sa amin. Nakakatulog kami noon, madaling araw na. Buti na lang may break time para makapag-aral at may maisagot sa exam. Ang hirap ng ganun. Masakit sa totoo lang, malapit na akong sumuko sa buhay. Yung sinabi nilang stress, depress, anxiety, hindi lang bagong nanganganak or iniwan ng jowa, kundi makaranas ka din sa pamilya mo. Akala lang nila na ayos lang ako sa panahon na iyon. Masakit isipin lalo na sarili mo lang ang makakapitan mo kasi ayaw mong magsalita. Ang nasa isip ko lang noon, walang makikinig sa akin kasi sabihin lang nila na nagsinungaling ako tapos tawanan lang nila ako kaya minabuti kong mapag-isa. Masakit isipin na dapat ipinagtanggol nila ako sa mga taong walang mabuting puso. Ang saklap pa nun, ako pa ang mali. Doon sila kakampi sa mga taong bully. At sabihin pa nila, baka inaway mo, kaya ka ginaganyan. Hindi kasi nila ako kilala kasi ang mali ko lang naman ang napapansin nila. Nasa tabi nga lang ako umupo para hindi nila ako pakialaman. Sasabihin pa nila na ako ang nag-umpisa ng gulo. Nakakainis na ugali yun.